Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Hugot nga seguridad ipatuman sa mga samang sa dakbayan sa Sugbo. Mga tao hinay-hinay ng midagsa. Cebu Archbishop Alberto Oy nanawagan maghiusa sa pag-ampo sa mga santos ug kalag pagkabalaan ipabilin. Illegal dam site sa barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu gipasira. Mga residente sa Bais City, Negros Oriental nga naapektuhan sa chemical spill nakadawat og ayuda. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias. Kini ang Sayri 47. Karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga nagdumala sa Carita Cemetery nag-agad sa Cebu City Government o sa PNP aron mapatuman ang hugot nga seguridad sa palibot. Gilauman nila ang pagdagsa sa libuan ka mga tao sa mao nga samang ugmang adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Naabdan sa news team nga nagsingabot ang mga tao sulod sa Carita Cemetery nga usa sa mga dakong samang sa dakbayan sa Sugbo. Adunay mga individual, grupo o pamilya ang sayong niduaw sa mga mahal sa kinabuhi sayo pa lang aron paghalad ug pag-ampo ug uban pa. Adunay uban nga busy na sa pagpanglimpyo sa mananglahing lubnganan. Apil ning usa ka residente sa Barangay Capital Site diin, gipalimpyo ang lubnganan. Siyang lola una pa sila muhalad og pag-ampo ug mga adlaw. Kay karon ba man sa kunay time makapakuan mo nang nagsuga ko din as of nang ipalimpyohan sad nako then ika ugma mamo na magnagot diri magtapok mi pamilya nga rin. Sa to pagsuroy diri sa Carita Cemetery, dili kayo tantong daghang mga tao ang nyari aron nga moduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nipanaw na. Apan gilauman sa mga otoridad ingon man ang nagdumala ning samang nga mudaghan ug mudagsa ang mga tao nga ri ug mga adlaw Nobyembre 1 hangtod na sa Nobyembre 2. Full force na mga sakop sa PNP, traffic enforcers sa CCTO, mga sakop sa Sisenro ug Probe, ingon man Seset, apil na ang mga volunteers. Kini aron patutukan ang hugot nga seguridad pinagi sa giumol nga Task Force Undas 2025 ni Mayor Nestor Archival. Dako og kumpiyansa ang mga paring nagdumala sa Carita Cemetery sa mong puwersa aron mahapsay ang tanan gikan sa pagdasok sa mga tao hangtod na sa dagan sa trapiko. Sa habig sa Santo Rosario Parish, gipainomdaman ni Father Joseph Aquino ang mga nag-avail sa pasuga nga likayan ang pagpasiga silang kandila duol sa linya sa kuryente aron kalikayan ang sunog. Kami mismo sa simbahan gidubli pa na namo no kay namin mga tao nga naglibot-libot para pagtan-aw no to check sa labi na gyud sa pagdagkot sa kandila sa mga kuryente nga dili masunog. Sa habig sa Cebu Metropolitan Cathedral, gihimo ang Santos nga misa sulod sa ilang kapilya sa Carita Cemetery matag oras. Sumapa sa in charge nilang si Father Dante Caredo nga giatagan nila og lugway ang mga tao nga makahalad og pamisa
dungan sa pagampo alang sa kapahulayang dayon sa mga nitaliwana. Sama sa gipahimangno sa mayor, no, importante kay tanan, bawal ang magdala gilimnon, bawal ang magbubog-ubog sa sementeryo ni atakaron for the intention of really praying for the dead, no, atong giampo ang mga nangamatay nga sila mahiuban na sa Ginoo. Yawag sa Cebu City Government ug PNP ang mga muduaw nga likayan gyud ang pagdala og mga kontrabando sa sulod kay ila ka ng pang-imbargohon. Nasayran nga wala gitugutan ng overnight sulod sa mga samang maong kutob lang sa alas 10 sa gabi abli ang Carreta Cemetery. Gian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa Lapu-Lapu City nakatala og kapin 4,000 ka mga tawo nga nibisita sa Humay-Humay Public Cemetery kaganiyang buntag. Gilauman nga moabot sa 5,000 na lang ka mga tawo ang mobisita ugmang adlaw tungod kay ubay-ubay na ang niduaw. Ang kasiran hato ni Crystal Joy Pelerca. Niadtong Nobyembre 1 tuig 2024, niabot sa 8,000 ka mga tawo ang nisulod dinhi sa Humay-Humay Cemetery nga mo'y pinakadakong samang sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang pagka Nobyembre 2 sa susamang tuig, niabot sa 12,000 ang nanagkot. Apan ugbang adlaw, Nobyembre 1, gilauman na lang ang 5,000 ka mga tawo tungod kay karong adlaw holiday. Ubay-ubay na ang nanagkot sa mga nitaliwan nilang mahal sa kinabuhi. Matod sa General Manager sa mong samang nga si Joselito Castañares, tungod kay long weekend, mas gipili sa uban nga managkot karong adlaw, maong gipanglantawan niyang maminusa na ang mobisita ugmang adlaw. Sa natala sa kapulisan sa Lapu-Lapu, moabot na sa kapin 4,000 ka mga tawo ang nisulod o gawas sa mong samang, sukad kaganihang alas 6 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Gani, usa sa naabtan sa mga sakop sa media mao ang pamilya Igot gikan sa Barangay Maribago nga nanagkot sa pansyon sa mitaliwan nilang inahan. Matod ni Jefferson Igot nga natagam na sila sa kadaghan sa tawo ni adtong tuig 2021. Sukad ni adto, wa na sila mousab og nadesisyonan sa ilang pamilya nga mosayo na lang sa pagpanagot nga di na moabot sa Nobyembre 1. Ang one gidaghan gisang tao. Mao na silbi amo lang gi-advance kay para dili kay daghang family daghang pog kanang lisod og parking bito dito. Mao na lagi kon sa og 31. Kay na mo mga bata sa kunya, delikado pud ba. Naginahambos sila mo kon sa ilang mga lula. Hinuon karong adlaw, nagpabiling hapsay ang sitwasyon sulod sa maong samang. Karong Nobyembre 1 ug 2, ang Humay-Humay Cemetery ablihan sugod alas 5 sa buntag hangtod sa alas 10 sa gabi. Samtang gipahimangnuan ni Castañares ang mga mosulod sa mong samang nga gawas sa pagdala og mga mahait nga butang, kini ang pipila ka mga butang nga gibawal sulod sa Humay-Humay Cemetery. Ang mga imnon nga makahubog gidili nato sound system nya overnight stay wala kita. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Gatusan ka mga individual ang nibisita sa mga samang sa syudad sa Mandawi, paghandom sila nga nitaliwan na nga minahal sa kinabuhi. Gilauman nga sugod karong nga hapon o ga weekend mudag asa na usab ang mga tao. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Alas 11 karong buntaga, moabot pa sa 400 ka mga tao ang nibisita sa ilang nitaliwan sa mahal sa kinabuhi dinhi sa St. Joseph Parish Cemetery, ang labing dakong samang sa Mandawi. Ang mga kasikbit nga mga sementeryo, ang Man Park, Grossmar, ingon man Municipal Cemetery ang minus pa usab ang mga tao. Wala mo siya kay gahapon pa lang nanay daghan siyang bisita niya karon sang buntag mingaw pa gyud asin uban. Gilauman nga karong hapon ug weekend mudag sana ang mga tawo. 24 oras nga abli ang tanang pampublikong sementeryo hangtod Nobyembre 2, samtang ang pribadong samang ang giawhag nga palugwayan ang ilang oras. Ang Mandawi adunay moabot sa siyam ka mga sementeryo. Sa kasamtangan, ang Dan Bibi Cabahog Street Basuta Sementeryo sa Gezo ang giablihan una, apan ugmang adlaw siradaan na kini og tanang sakyanan ang kinahanglan ng moderitso sa highway. Ang mga senior citizens o persons with disability ang gitagaan og kahigayunan nga makasud ang ilang sakyanan apan kinahanglang dili mo parking. Sa mga mobisita, giawhag nga mutuman sa guidelines ug likayan ang pagda sa mga butang nga gidili. Ato adiri gibawal gyud nato pasulod sa sementeryo ang kining ilim nung makahubog nya kining hinagiban nya kining mga sounds nga dagko ato siyang gibawal no nya kanong mga kuansad makita man nato tong mga bata gani nga murag mangwao ka ng kandila so dili ato na siyang gibawal nga mosulod so nya sigarilyo ato siyang gibawal sulod sa sementeryo.
Gipaniguro usab sa Mandawi ang seguridad ug kahapsay sa pag-obserbar sa kalagkalag. Nag-groving ang mga kapulisan, aduna usab Police Assistance Desk. Ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi ang nagbantay sa trapiko. Naka-standby usab ang Bureau of Fire and Protection, City DRMO ug mga barangay responders. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Dulan 700 ka mga personal sa Lapu-Lapu City Police Office ang gipakatap sugod niadtong Miyerkules aron sa pagbantay sa seguridad sa kalagkalag. Gipakatap sila sa mga samang, simbahan, pantalan ug mga lugar nga sagad tapukan sa mga tao. Ang ilang deployment mahuman karong Nobyembre 3. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa LCPO, nga gipamutangan usab nila og kapulisan ang mga sudlunon nga dapit aron nga malikayan ang insidente sa kawat. Ang ato ang ipangusgan ang ato ang TMRU, motorcycle police na to ug ato ang mga patrollers ug ang gitapsan nato ang mga barangay para sila'y murubing atong kaso katong mga ato ang mga constituent mga ato nag-interior. At least ato yung masiguro nga wala sa mga lungkab or kawat sa mga balay nga mabilin. Giawhag ni Cebu Archbishop Alberto Oy ang tanan nga maghiusa sa pag-ampo karong adlaw sa mga santos ug kalag. Pinagi kini sa pagduaw sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga nipanaw na. Alang sa Arsobispo, magmalipayon ang mga anaa sa laing kalibutan kung duawon man sa ilang mga kabanay o kaila. Dili usab kalimtan sa pag-ampo ang uban nga mga kalag alang sa kapahulayan nila nga dayon. Daana nga mipahinumdum si Oy nga gikinahanglang ipabilin ang pagkabalaan sa kalag-kalag inay nga ipasulabi ang kahadlok. Ito umanta nga nga mga igsuon nauna nato pero wala sila mawala. So ato gyapon silang iampo kay kabaluta nanginahanglan sila sa atong mga pag-ampo. Unya kung makasulod na sila sa gingharian sa Dios, sila sab mag-ampo man para kanato. Gisusi sa Philippine Coast Guard 7 ang mga pantalan sa dakbayan sa Sugbo nunot sa pagdagsa sa mga manguliay karong adlaw. Gipatuman nila ang heightened alert status tungod sa kadaghan sa mga mubiyahe ning panahon sa kalagkalag. Gawa sa hugot nga seguridad, gisiguro nila ang kahapsay sa mga pasahero pinaagi sa gibutang nilang passenger assistance desks. Manungdanon alang sa Acting Deputy Commander nilang si Captain Jerome Lozada ang taas nga level sa pagka-alerto aron mahapsay ang palibot sa pantalan. Nakigalayon ng Coast Guard sa Cebu Port Authority ug mga shipping companies aron mapatuman ang hugot nga seguridad sa palibot. Mosunod, illegal dam site sa barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipasira, kanaog daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan.
PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy pa na yung gisubay. At taganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa atong mga balita, illegal dam sites sa Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipasirad-an tungod kay ang permit nga gikuptan sa kompanya nga nagduma niini kutob lang sa pag-recycle og mga basura. Daan usab kini nga gi-isyuhan og cease and desist order apan padayon gihapon ang ilang operasyon. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca.
Giisyuhan og closure order sa City Environment and Natural Resources Office kun Senro Lapu-Lapu ang usa ka illegal dump site nga himutang sa Mahayahay, Barangay Bangkal ni adtong Miyerkules. Base sa giisyu nga closure order, ang kompanya nga nagduma niini padayon sa ilang operasyon bisan pa man og kapila na sila na isyuhan og citation ticket tungod kay nagreklamo na sa baho ang mga residente og wa kini nila buhati og aksyon. Matod ni Attorney James Alan Saison, ang city attorney, nga adunay permit ang kompanya nga nagduma niini apan para lang sa pag-segregate sa mga basura og dili para mag-open dump site. Open dumping na which is bawal na sa ato ang 9003. Previously na ay business permit nga na issue but gi-revoke sa city and then we issued the cease and desist order. Dugang paniya nga sa wa pa kini gipasirad-an, giisyuhan kini nila og cease and desist order apan nagpadayon gihapon sila sa ilang operasyon. Gani sa dihang giinspeksyon kini ni adtong Septyembre 6 ug 9 ning tuiga, naabdan sa mga otoridad ang mga nanimaho nga mga basura og wa pa ma-segregate. Hinungdan nga ni adtong Septyembre 19 ang Senro Lapu-Lapu nagpadana og suwat ngadto sa City Legal Office ug nagsugyot nga ipasirado ang maong kompanya ug magbuhat na og legal action. Last ditch effort na to, patawag na nato sila, issue na siya undertaking na within 2 weeks iyang i-clear ang iyahang site, yatin na siya magdumping dito. Na nahitabo. So, and despite the fact nga previously naka-issue na po cease and desist order niya, huwag siya matuman. Dugang pa sa city attorney nga sunod si Mana mupasaka sila og kaso batok sa kompanya nga nagduma sa maong illegal dump site. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Floating barriers gitaod sa mga dagkong sapa sa syudad sa Sugbo aron sawon ang mga basura ug mahipos. Gipasabot ni Mayor Nestor Archeval nga kabahin kini sa mga solusyong gihimo aron dili mosamot ang pagbaha. Ang kasayuran ni Hato Digia Navarro. Sa hinay-hinay, nihimo og mga solusyon ang Cebu City Government aron masulbad ang pagbaha gikan sa kasapaan. Kinimo ang pagtaod og floating barriers o river floating booms. Produkto kini sa usa ka proyekto tali sa Cebu City Environment and Natural Resources Office uban ang Cebu Chamber of Commerce and Industry ug River Recycle. Gitaod among river booms sa barangays Bakayan, Bulacau, Inayawan, Labangon ug Pahinas Central. Pinagi nini sawon sa floating barriers ang mga nagbabag nga basura, ilabi na ang mga plastic bottles nga gilabay lang sa sapa aron hayan mahipos. Matod ni Mayor Nestor Archeval, nga sa kadakong hulga sa kalikupan ang mga plastic nga gipanglabay sa mga sapa. Kita maoy mubutang og duha ka tawo kada river, kada trap, unya ato ning isud sa sako, unya ato ning ipakuha sa ato mga truck. Gikan sa ato mga truck, ihatod dito sa areas where asa ilang gusto, nya ilaling limpyuhan, and then himuon ni og mga lamisa. Apan kuwang pakini alang sa mayor aron di na mosamot ang mga basura sa sapa nga may nakadala sa dagkong pagbaha. Dako og tampo ang katawhan alang sa pagsulbad sa manalang sa saktong paglabay sa mga hugaw. It should be a parallel effort sa government o sa mga barangay pagsulti sa atong mga constituents nga ang atong himuon Perwan, ato ning ibutang ang atong garbage asa dapit angay. Ipig lang kini sa mga solusyong gihimo sa city government. Ilabi na nga lauman usab ang paglunop tuod sa mga pagpang-uwan nga dala na karon sa La Nina phenomenon. Apan gingusgan ni Mayor Archeval ang long-term solutions aron makontrolar ang mga pagbaha. Sama lang sa pagpatukod og dam sa kabukiran nga mosaw sa tubig uwan, disilding sa mga dagkong sapa ug daghan pa. We cannot do that. We could probably do that or one river at a time, one building at a time, one tumbler at a time, one road at a time, one sidewalk at a time, but we're doing something. I tell you that. Ian Navarro, CCTN News. Department of Tourism 7 nangandam gihapon sa Sian Tourism Forum sa Sugbo karong Enero sa sunod nga tuig. Bisan pa man og gihaguman kun hayaguman sa probinsya sa epekto sa linog, dili hinuon makaapekto ang tanang mga pagpangandam. Ang kasayuran nihatod pagbalik ni Gian Navarro. Ning simanahan lang hingpit nang gitunol sa Pilipinas ang chairmanship isip host venue sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN Summit 2026. Tungod dini, subsub na ang pagpangandam sa managlaing sektor alang sa laing dakong kalihukan nga himuon dinhi sa nasod.
Api sa mga highlights, mao ang ipahigayong ASEAN Tourism Forum karong Enero 2026 nga may tabo dinhi sa Sugbo. Subsub na ang pagpangandam sa Department of Tourism 7 alang sa mong dakong kalihukan nga tambungan sa mga lider gikan sa silingang nasod sa Southeast Asia. Padayon ang panagsabot sa managlaing komitiba tali sa ahensya ug sa LGU aron mahanay ang tanan gikan sa mga hotel nga kapuy-an sa mga delegado hangtod sa laga ng ilang bisitahon. Mato di OIC Regional Director Jelina Asis Dimpas nga wala maapektuhi ang mga pagpangandam bisan sa nimong epekto sa kusog nga linog sa miaging buwan. Dako ang ilang tabang in terms of site enhancement, pag-prepare sa ato ang ruta nga agianan, no? Cleanliness, of course, preparation sa mga lumulupyo dito, no? Og ang the venues themselves. Yan lang usab ang tour packages nga mahimong mapaymuslan sa mga delegado maong gipaubos na sa site improvement. Samtang gipaubos sa orientation ang mga stakeholders nga malambigit sa dakong kalihukan. Gikan kini sa mga gagmayng patigayon, apil na ang mga driver sa pampublikong sakyanan. Sa ang orientation sa mga stakeholders, no? Dili lang ang frontliners, apil ang academe, both students and faculty. Unya naapatay tourist drivers, apil ng atong taxi drivers ug ang ato ang other kanang public utility vehicles. Hinungdan nga gipaningkamutan sa DOT7 nga mas mapakusgan pa ang marketing alang sa turismo sa Sugbo. Dungan kini sa hinay-hinay ng pagbangon human sa makakuyaw nga katalagmang. Gian Navarro, CCTN News. Mandawi City Treasurer's Office nagpaygayon og audit. Mga cashier og sub-collector gipang-orient pagbalik subay sa mga empleyadong gitangtang tungod sa pagpanghilabot sa pondo. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahibaw ni Claire Cabalda, ang acting city treasurer sa Mandawi, nga gisugda na ang pag-orient sa mga cashier o sub-collector sa husto nga pagdumala sa kwarta. Kinihuman sa mga insidente sa pagpangawat sa pondo, naglambigit sa duha ka job order workers o usa ka kanhi regular nga cash clerk. Suma ni Cabalda nga gawa sa nagpadayon nga external audit, naglakip sa system, cash o process audit, nagpatuman usab ang buhatan og internal nga lakang aron lig-unon ang accountability ug malikayan ang susamang insidente. Silang gi-advise kung sa magyuangay buhato when it comes to money matters, kung sa mga do's and don'ts pa, murag na take for granted, manggod or nalinient, or perhaps wala gid sila na inform kung sa niya ang katong mga banded nga cashiers, mao to sila ato agyo pasabot ba nga whatever happens sa below sa ilang sub-collector, sila magboy accountable. Nagpasidaan si Cabalda nga ang banded cashiers lang ang otorisadong mudawat sa bayad. Ang duha ka job order natangtang na sa trabaho human mapamatud-an sa investigasyon. Ang usa ang nasakpan sa CCTV nga nagkuha og 10,000 pesos, samtang ang usa ang nanghilabot sa opisyal nga mga resibo nga moabot sa 280,000 pesos ang wala marimit nga buhis. Ang kanhi regular nga cash clerk ang gitangtang na usab tungod sa kapakya sa pag-remit sa 3.3 milyones pesos sa business tax. Ang syudad ang gikatakdang mopasaka og kasong kriminal batok sa mga individual. Mary Rose Sagarino, CCTN News. May pahibaw ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung na DVMF nga nagpabiling luwas sa African Swine Fever sa dakbayan sa Sugbo, kung ang dakbayan sa Sugbo. Kini base sa ilang labing uwahing testing diin gipang susi ang mga babuyan sa syudad. Matod ni DVMF head nga si Dr. Alice Utlang nga negatibo sa ASF ang 11 ka mga samples gikan sa managlahing hog farms sa dakbayan sa Sugbo niadtong Oktubre 24. Giawhag ni Utlang ang uban nga mga mamuhi ug baboy nga musunod sa tanan nga biosecurity measures ug mudangop kanila kung adunay mga sintomas. Nahimo nga ASF free ang syudad sa Sugbo niadtong September 5 sa miaging tuig. Mosunod, mga residente sa Baez City, Negros Oriental nga naapektuhan sa chemical spill nakadawat og ayuda kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing. Midweek Reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Jesus Christ from heaven. And we are one. Loving when it comes to me. Our heart is wanting and sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ. Praise the Lord. Together we are one. And every come to thee. All the God is loving and sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Praise the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. 1, 2, 3, 4. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Maluit ang kani Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear
Wala ang paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo, sinisibo, sinisibo offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, nang hatag og tabang ang Department of Social Welfare and Development ngadto sa mga residente sa Bai City, Negros Oriental. Sila ang mga napiktuhan sa chemical spill gikan sa wastewater lagoon sa usa ka distillery niadtong Oktubre 26. Mato ni Assistant Secretary Irene Dumlao sa DSWD Disaster Response Management Group nga ang gipanghatag ang kapin sa meal ka mga family food packs ngadto sa mga apektadong pamilya. Kini samtang andam na usab ang 2.2 billion pesos nga stockpiles ug laing 204.8 million pesos nga standby fund alang sa sunod nga mga operasyon. Sa report sa Environmental Management Bureau sa Negros Island Region, nahugno ang koral sa 20 ka hektarya nga wastewater lagoon human ng liki tungod sa linog o sa kusog nga pag-uwan. Gitataw ni Provincial Administrator Ace Durano nga dili gag order ang mando ni Gobernador Pamela Baricuato ngadto sa department heads. May kalabot kini sa pagpakigalayon sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan ngadto sa buhatan sa gobernador bahin sa mga mahinungdanong meeting. Mato ni Durano nga gihimo ang maong mando aron makanay ang schedule sa department heads ug dili magsapaw kung ipatawag man kini sa legislative. Pinaagi niini mas masiguro ang saktong koordinasyon sa matag opisina ug masubay sa mga pulisiya sa Kapitolyo. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.
song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu!